Ang storyang ito ay pinamagatang Tweety Bird, Episode 1 by Gino. Simulan na natin ang kwento. Hi! Nais ko po sanang ibahagi ang isang parte ng buhay ko sa inyong channel. Medyo mahaba ang kwentong ito at sana mabigyan niyo po ng pansin. Wala akong maibabahagi ng mga litrato o mga patunay dahil ninanais kong manatiling sekreto ang aking pagkatao. Inahalin tulad ko ang pagkwento ko sa abot ng aking makakaya sa paraang madaling intindihin. Kagaya ng pagsasalaysay ninyo sa mga kwentong napakinggan ko sa Spotify at sa YouTube. Maaari nyo rin pong baguhin ang pagsasalaysay nito na naaangkop sa pamamaraan kung sakaling mapili. Paalala, hindi ko po hangaring makasakit ang damdamin, lalo na sa mga kaibigan at kasamahan nating parte ng LGBT community, mga magulang, at sa lahat ng karakter sa aking kwento. Kung magkakataon man na may katulad din sa inyo. Sana unawain niyo ang bawat paksang nakasulat dito. Itago niyo na lang ako sa pangalang Gino. At ito ang kwento ko. Hindi katulad ng iba, 18 na ako nakapagkolehiyo sa isang maliit at hindi kamahalang private college school sa Southern Mindanao sa kursong Hotel and Restaurant Management taong 2008. Nagbigay daan kasi ako sa aking kuya. At sa panahong hindi pa ako nag-aaral ay namasukan ako sa grocery store ng aking auntie na nagtitinda ng mga gulay, delata at yung mga everyday necessities na madaling maibenta sa mga mamimili. Maliit lang ang sahod ko doon. Siguro mga 1,500 kada buwan. At lahat ng sinasahod ko ay ibinibigay ko sa aking nanay upang makatulong man lang sa pang-araw-araw na gastusin ng aming pamilya. At sa pag-aaral na rin ng nakakatanda kong kapatid. Ayos lang ang lahat ng sa akin na yun. At nauunawaan ko kung bakit kailangan kong huminto sa pag-aaral. Nang sa gayon ay unang makatapos ang aking kuya. Sa hangaring makahanap ng magandang trabaho kapag nakapagtapos na siya. At maibsan ang kahirapan ng aming buhay. Sa totoo lang, ako mismo ang nagdesisyon noon. Dahil lingid sa kalaman ng aking mabubuting magulang ay narinig ko ang kanilang pag-uusap. Kung saan ba ako pag-aaralin ng kolehiyo at kung sa paanong paraan nila ito may ahon. Alam ko, mas magiging mahirap ang aming sitwasyon kapag dalawa na kaming nasa kolehiyo. Kaya graduate ko lang ng high school noon. At kahit hindi man kami lagi nabibigyan ng pagkakataong maging parte ng usapan kapag may importanteng desisyon na kailangan gawin para sa ikabubuti ng buong pamilya ay lakas loob kong kinuusap ang aking mga magulang tungkol sa nang pagdesisyonan kong paghinto at sa plano kong mamasukan sa tindahan ng aking kamag-anak. Nung una, hindi sila pumayag at gagawan daw nila ng paraan sa abot ng kanilang makakaya. Baka daw kasi mawalan na ako ng ganang mag-aral dahil mapag-iiwanan na ako ng mga kaibigan ko at baka maging tampulan ako ng tukso sa kolehiyo dahil mas patanda na ako sa kanila. Naintindihan naman nila nung pinaliwanag ko ng maayos ang aking panig. At dahil nakausap ko na nga yung auntie ko, magsisimula na akong magtrabaho sa kanila kinabukasan. Bale, wala sa akin ang edad. At kung matokso man ang mga kamag-aral,
Kasi sanay na akong mabuli sa elementary pa lang. Medyo malamya kasi ako noon. Hindi katulad ng iba kong mga kaklasing lalaki. Kahit ganun ako, nagkakagusto pa rin naman ako sa mga cute kong classmates na babae. Kaya lagi akong nasa grupo ng mga babae sumasama. Salamat anak ha. Kasi naiintindihan mo kami ng tatay mo. May iyak-iyak na sambit ni nanay habang niyayakap niya ako at hinahaplos ang aking ulo. Okay lang po, Nay. Nauunawaan ko naman eh. Tsaka, ayoko nahihirapan tayo. At mahal na mahal ko kayo. Pati ng mga kapatid ko. Huwag kayong mag-alala, Nay. Hindi naman ako mawawalan ng gana mag-aral kapag nabigyan ng pagkakataon. At kahit masakit sa kalooban ko ang desisyon na yon, ang lahat ng kirot ay biglang naglalaho kapag yakap ko ang nanay ko. Para bang mahay ka. May isa kung anong hiwaga talagang taglay ang yakap ng ating mga magulang. Lalo na't alam natin na puno ito ng pagmamahal. Anak, alam mo ba kung paano pumunta doon? Sa tindahan ng auntie mo? Nakapunta ka na ba doon? Tanong ni tatay na may pag-aalala. Opo, tay. Nag-usap na kami ni auntie sa text at sabi niya, bibigyan niya daw po ako ng pang-araw-araw na pamasahe. Bukod pa sa kikitain kong 1,500 pesos kada buwan habang namamasukan ako sa kanila. Pero wag ko lang daw sasabihin sa asawa niya at sa mga magiging katrabaho ko doon. Kasi baka daw pag-initan ako eh. Tugon ko naman kay tatay na may pilyong ngiti. Malapit kasi ako sa mga kamag-anak ko. At lagi ko naman silang binibisita noon kapag may libreng oras ako. At nakikipaglaro sa mga pinsan ko. Basta anak, mag-iingat ka palagi ha. Alam ko anak, makakaya mo yan. Ikaw pa, mana kaya sa tatay mong madaskarte sa buhay. Hindi bale, kapag gumaan-gaan tayo, titigil ka na sa pamamasukan mo sa auntie mo. At magkukuleyo ka. Kahit saan mo pa gusto. Wika ni tatay. Alam kong nasabi niya lang yun upang hindi ako mawalan ng pag-asa. Dahil nga minor de edad pa lang ako at nakaya ko nang gumawa ng ganong desisyon. Alam kong masakit para sa kanya yun. Talaga? Sabi mo yan, tay ah. Gusto kong maging presidente ng Pilipinas. Balang araw. Para yumaman na tayo. Ano, kaya nyo ba? Pilosopo kong sagot sa tatay ko. At dahil doon, nabatukan nga ako. Tapos, nagtawanan na lang kami. O anak, handa ka na ba para sa unang araw mo bukas? Anong mga kailangan mo? Ihahatid kita. Anong oras ka daw ba magsisimula? Sunod-sunod ang tanong ng nanay. Wala naman po, Nay. Sarili ko lang naman po. Tsaka, alam ko naman po pumunta dun eh. Isang jeep lang ang galing sa atin. 4:00 ng umaga, aalis na ako. 5 a.m. daw kasi sila nagbubukas. Sa loob ng halos 2 taon ay ganun ang naging sitwasyon ko. Gigising ng napakaaga at uuwi ng gabi. Pawisan at laging pagod. Ang tanging rest day ko lang ay kalahati ng araw ng linggo. Dahil half day lang tindahan ng auntie ko. Tiniis ko ang lahat ng yon habang yung mga kaibigan ko sa high school ay nasa second year college na. Oh, aminin ko. Nagsiselos ako.
At minsan pa nga umiiyak ako. Pero kailanman hindi ko pinakita sa pamilya ko ang kahinaan kong ito. Nangako kasi ako na tutulong hanggang sa gumaan kami at mabigyan ng pagkakataong makapag-college. Nangako din sa akin ang nakakatanda kong kapatid na kapag nakapagtapos siya at nakapagtrabaho, siya naman daw magpapaaral sa akin bilang ganti niya sa pagsasakripisyo ko at pagbibigay daan sa kanya. Pati na rin ang dalawa pa naming nakakabatang kapatid. Mahal na mahal ko ang kuya ko. Kahit minsan, hindi kami nagkakasundo. Alam ko, normal lang yun sa magkakapatid. Sa aming dalawa, ako kasi yung binayaan ng gana sa pag-aaral. Lagi ako may honor nun. Proud na proud sa akin ang mga magulang ko. Sa tuwing umaakit sila ng stage para sa mga awards ko. Hindi nga lang kami sinuwerte pagdating sa pinansyal na aspeto ng buhay. Kaya naging ganito. Gayunpaman, hindi ako nawalan ng pag-asa. At alam kong darating din ang panahon ko. Konting tiis lang. Konting pasensya. Alam kong hindi ako bibigoin ng aking pamilya. Matapos ang 2 taong paninilbihan ko sa grocery store, dumating na din ang araw na matatawag kong sa akin. Nakapagtapos na nga si kuya. At lumuwas ng Maynila. At madali siya nakahanap ng trabaho. Sobrang saya ko noon. Para bang lahat ng paghihirap ko ay napalitan ng kaginhawaan. Bagamat mas bata sa akin ang majority ng mga naging classmates ko, meron din naman akong mga naging kaklase na mas matanda pa sa akin. Kaya naman hindi ako nahihiya. Mas naging prosigido ako mag-aral. At hindi ko to ipapalya ang pagkakataong ito na ipinagkaloob sa akin ng tadhana. Nagkaroon ako ng mga bagong kaibigan, experiences, at nakatagpo ng iba't ibang klaseng tao. Galing pa sa iba't iba at malalayong lugar. Sadyang mailap ang swerte ng buhay ng aming pamilya. Naging maiksi ang saya na nararamdaman ko nung makatungtong ako ng kolehiyo. Ay, tadhana nga naman. Masyadong mapagbiro. Itinaon po talaga sa oras na para sana sa akin. Naghiwalay ang mga magulang ko. Ang nanay ko ay sumakabilang bahay. Oo, tama kayo nang narinig. Sumama siya sa ibang lalaki at iniwan kami. Hindi ko lubos maintindihan kung paano at bakit nangyari yun. Dahil kahit naging mahirap kami masaya naman kami at payapang namumuhay sa munti naming bahay. May mga panahon na nag-aaway sila, pero nagkakaayos naman kagad sila ni tatay. Siguro, hindi talaga natin mahuhulaan ang totoong mga pangyayari sa likod ng mga ngiti ng ating mga magulang. Meron at merong mga lihim na naitatago. At kapag dumating na ang tamang panahon, bigla na lang ito sasabog. Ang masakit lang doon, kapag sumabog na, merong mga naiiwan, nasasaktan, at kagaya ko na apektuhan ng gusto. Mga anak, kaibigan, kakilala, asawa, at kung sino-sino pa na naging parte ng buhay nila. Tay? May iniwan pong sulat si nanay. May nahon kong sambit sa tatay ko na noon ay walang kaalam-alam na iniwan na pala siya ng asawa niya. Umiiyak na ako
Ang luha ko ay hindi magkamayo sa pagpatak. Habang hawak ko ang isang kaperasong papel na naglalaman ng bagay na ikakasira ng aming pamilya, pati na rin ang aking moralidad. Inabot ko ito kay tatay at matapos siya itong basahin, wala siyang naging reaksyon. Lumabas siya ng bahay at umupo doon sa may upuan sa labas ng pintuan. Marahil may ideya na siya sa pagtataksil ni nanay sa kanya. O marahil nagtatapang-tapangan lang siya dahil ayaw niyang makita namin ang totoo niyang damdamin. Tatay pa rin namin siya at kailangan niyang tumayong pundasyon ng aming pamilya na kahit daanan man ng malakas na bagyo ay mananatiling malakas at nakatirik sa lupa. Sinundan ko si tatay noon dahil sobrang dami kong tanong at gulong-gulo na yung isipan ko. Hayaan mo siya, nak. Desisyon niya yan. Yun lang ang sinabi ni tatay. Simula noon, hindi na namin pinag-usapan pa ang naging kinahinatnan ng aming pamilya. Nagpatuloy ako sa pag-aaral, pati na yung dalawa kong nakakabatang kapatid. Ang kuya ko naman ay patuloy pa rin nagtatrabaho at tumutulong sa amin sa pamamagitan ng pagpapadala ng pera, buwan-buwan. Sa puntong ito, wasak na wasak ang buo kong pagkatao. Pinipilit ko na lang ang aking sariling bumangon, araw-araw. Dahil kailangan may pumalit sa mga gawain na noon ay ginagawa ng ilaw ng aming tahanan. Medyo naging madilim na lang ngayon. Wala na kasing ilaw eh. Napundi na. At dito, unti-unti kong nakikita na nawawalan ng ganang mabuhay ang aking tatay. Ikaw ba naman ang iwan ng asawa mo? Hindi ka malulungkot? Hindi na siya bumabangon ng maaga. Hindi na rin niya kami pinaghahanda ng almusal sa umaga. Ang masaklap pa doon, hindi ko na makausap si tatay. Nagkukunwari kaming walang nangyari. Kunyari, para bang nawala na lang si nani na parang bula. O kinuha ng mga alien. Sa tuwing tinatanong ako ng aming punso, kung nasan daw ba si nanay at kung kailan ba siya uuwi, para ba akong sinasaksak sa dibdib. Sinasaksak ng paulit-ulit. Paulit-ulit at paulit-ulit hanggang sa maubusan ako ng dugo. Ano nga ba kasi ang dapat kong isagot kay Bunso? 1. Wala na si nanay at di na siya babalik? Negurado iiyak yun eh. Or option 2, patay na si nanay? Naku, malala. Hindi rin pwede. O di kaya yung option 3. Tanungin mo si tatay. Kaya lang, buti sana kung magsasalita siya. Ay, bakit bang hirap ng sitwasyon ko? Basta lagi mong tatandaan, Bunso, na mahal ka ni nanay ha. Babalik din yun, Bunso, kapag nakita niya na yung hinahanap niya. Nandito naman kami. Ako, mahal na mahal ka namin. Hindi mo ba love si kuya? Yakap at karga ko ang Noy, 10 taong gulang na bunso kong kapatid. Habang pinapahid ko ang aking mga luha para hindi niya makita. Love po kita, kuya. Kaya lang, namimiss ko kasi si nanay eh. Sana,
Mahanap niya na. Kung ano man yung hinahanap niya para makauwi na siya. Inuseteng sagot ni Bunso. Ako din, Bunso. Ako din. Yun lang ang hiling ko. Matalinong isa kong kapatid. 14 years old na siya sa panahon na ito. Kailanman ay hindi siya nagtanong o nagsalita sa biglaang pagkawala ni nanay. Para din siyang si tatay, walang imik. Kunwari, walang nangyari. Alam kong naiintindihan niya ang sitwasyon at kinakaya niya ito ng mag-isa. 18 years old na ako noong mga panahon na yun. Teenager na pero wala pang masyadong karanasan sa relasyon. Nag-aaral ng kolehiyo sa maliit at hindi kamahalang private college school sa Southern Mindanao sa kursong Hotel and Restaurant Management. Ito ang punto ng buhay ko kung saan ay nasira ang aking kaluluwa na itinatago ko lamang sa likod ng aking mga ngiti at kunwari masayang buhay habang nakatira sa loob ng nooy masaya at mapayapang munting bahay. Natutunan kong uminom, manigarilyo, maglakwatsa, maglustay ng pera na binibigay ng aking kuya. At dito ko natutunan kung ano ba talaga ako at kung ano yung tunay kong pagkatao. Hindi ko pa nakakwento pero noong 12 years old lang ako, naging biktima ako ng pagmumulesya ng nakakatanda kong pinsan. Nasa late 20s or early 30s siya noong mga panahon na yun. Matangkad lang ako ng konti sa bunso kong kapatid. Pero naranasan at ginawa ko ng mga bagay na hindi dapat ginagawa ng isang inosente at 12 anyos. Sa edad na ito, dapat sana naglalaro pa ako sa labas o nanonood ng mga cartoon sa hapon. Pero iba ang ginagawa ko at iba yung nilalaro ko noon. Gawa siguro ito ng pagiging malapit ko sa mga kamag-anak ko o gawa ng pagiging maamo ng aking muka. Kaya sa paningin siguro ng iba, ang sarap kong pagtripan, paglaruan, mulesyahin, parang ganun. Sa kanya ko natutunan kung paano sumubo at sa kanya ko rin unang naranasan ang mapasukan. Sobrang sakit pala nun. Yung sakit na para akong mamamatay. Siyempre, ang bata ko pa. Sa unang beses ko, ni wala man lang kaming proteksyon. Walang pampadulas. Laway lang talaga. At dahil 12 years old pa lang ako noon, ang sakit na nararamdaman ko noon ay hindi ko maihahalin tulad sa anumang pisikal na sakit na nararamdaman ko ngayon. Kaya hindi na ako umulit kahit anong pilit ang aking pinsan. Kung hindi niyo na itatanong, ang ganitong gawain namin ng pinsan ko ay nagtagal mula 12 anyos hanggang sa maging 18 ako. Siguro ay napamahal na ako sa kanya, kaya nagtagal ng 6 na taon ang aking pagpapaubaya. O marahil ay nasanay na lang talaga ako dahil lagi kaming pasikreto nagkikita. O di kaya ay gusto ko ang mga ginagawa namin. Hindi ko pa maamin sa sarili ko noon na bakla ako. Kaya hindi ko talaga alam pero ang lahat ng ito ay nagbago. Kasabay ng masaklap na nangyari sa pamilya ko. Noong ako'y 18.
Okay, so panibagong story na naman tayo guys. Panibagong aabangan na naman sa channel natin. Gino, just wanted to say thank you sa pag-share ng story mo. Alam ko simula pa lang to pero marami-rami pa ang darating. At alam ko hindi ganoon kadaling magsulat ng sariling story kasi nananariwa yung sakit ng mga nangyari ng nakaraan. Kaya maraming salamat sa iyo, Gino. Balik tayo sa story ni Gino guys. Ang saklap lang nung naging tadhana ni Gino dito eh. Huminto sa pag-aaral, nagtrabaho para magpaubaya sa kapatid, naghiwalay yung magulang, at higit sa lahat na molestya nung bata pa. Guys, I just want to emphasize that our channel does not condone any form of sexual abuse. The content presented is a reflection of the challenges faced by Gino and serves as a reminder to those experiencing similar problems to seek help from trusted individuals. Especially sa mga parents nyo, it is crucial to break the silence and not to be afraid to speak out against any form of abuse. Doon naman tayo sa paghihiwalay ng parents si Gino. Bilang bata, wala nang masasakit pa kung makita mo yung magulang mo na naghiwalay eh. Para sa akin, Gino's story reflects the raw emotions and challenges faced by children in similar situations. Kaya guys, sa mga teenagers na tagapakinig natin kung meron man at nakaka-relate kayo, guys, please, huwag kayong matatakot na i-express yung emotions nyo. Try to reach out to your parents or seek some support, guidance sa mga trusted relatives nyo. It is important na meron kayong mga taong napapagsabihin ng problema. At alam ko guys, nagtataka kayo kung bakit Tweety Bird ang title ng story natin, no? Well, sino nga ba kaya ang Tweety Bird ni Gino? Abangan niyo yan sa mga susunod pa na part. At sa mga gusto pong mag-share ng personal experience nila, email nyo lang yan sa imrensantiago@gmail.com. Konti na lang po guys at mag-1,000 subscribers na tayo. Mga 14 na lang. Konting-konti na lang, no? So kaya naman po sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, please mag-subscribe na kayo, mag-like, mag-comment, i-hit ang notification bell para updated kayo sa mga news stories. Yun lang at maraming salamat po sa patuloy na pakikinig. Hanggang sa muli.